Okay. Uh, Good morning. Good morning sa lahat. This is Justin Talk News PH. Good morning sa ating mga bagong manonood dito sa Justin Talk News PH. But bago tayo magsimula, pakipindot naman yung like. Madali lang pagpindot ng like. Pakipindot ng like. Then share this video, and of course, kung bago ka lang dito, just pass by Justin Talk News PH. If you're a regular viewer at nakalimutan mong mag-subscribe, paki-subscribe naman. Okay? So, ano bang pag-usapan natin ngayong umaga na to? Bigyan natin ng komento natin. Unang-una, itong regarding dyan sa statement ni BP Inday Sara sa kanyang Independence Day celebration statement doon sa Davao, sa Rizal Park, Davao. So, yan ang unang balita na i-discuss natin. Bigyan natin ng komento yung mga pahayag niya doon sa anniversary na yan, 128th Independence Day anniversary. Na sinabi ko nga kahapon na patay na ang kalayaan sa Pilipinas with the present situation that we have right now, that it is like an undeclared martial law or martial law talaga. Ibang style naman ang ginawa ng bangag na administrasyon na to. So, ang pangalawa nating i-discuss, balita rin, itong tungkol sa delay na pagbigay ng mga desisyon ng mga petition ng mga petitioners with regard to the impeachment case sa BP Inday Sara, ang pagka extraordinary rendition ng ating presidente, ang daming mga petition na nakabinbin diyan sa ating Supreme Court, at itong petition din with regards to the raw cost with the impasse na nangyari diyan sa Senado with regard to the sharing or itong pag illegally take over ni Sherwin or Picwin daw, sabi ng iba, Picwin Gatchalian, dito sa chairmanship ng mga committees, and as well as the Senate presidency, na illegally labag sa konstitusyon ng ginawa nila. Kasi talagang gusto na nilang ipatigil ang flood control. Kaya gusto nila mawala si SP Cayetano dyan and the present majority dyan sa pamumuno sa ating Senado. So, yun ang pag-usapan natin. Yan ang mga prominenteng balita na nangyari sa nakaraang 24 hours dito sa ating bansa. So, anong pag-usapan natin? Itong statement ni BP Inday Sara. Let us focus dun sa statement niya na walang hiya si BBM. Klarong-klaro naman. Kung we trace back, balikan natin ang mga pangyayari. Bakit nasabi ni BP Inday Sara? Aside from mention niya doon sa dire situation, ng economic status, ng economic condition ng mga mamamayang Pilipino na nasa sobrang kahirapan dahil sa korupsyon na ito na ginagawa ng administrasyon ni BBM Bangag. Sinabi rin niya yung kawalang hiyaan na ginawa ni BBM, na hindi siya nahihiya sa mga ginagawa niya, at itong katrayduran na ginawa niya sa mga taong nakatulong sa kanya, at tinalikuran niya yung utang na loob na yan at trinaydor pa sila. So let us trace back, balikan natin yung mga pangyayari. Bakit talagang masidhing binigkas ni BP Inday Sara na walang hiya si BBM? Unang-una, itong noon pa regarding kay Pastor Kibuloy. Naalala ba ninyo na nung pagtakbo ng senator, di ba ito si BBM nagpunta rin doon sa Davao at nagpa-endorse kay Pastor Kibuloy. So, nakalimutan niya yun, yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa kanya. Nakatulong si Pastor Kibuloy
sa kanya dahil maraming tagapagsunod si Pastor Kibuloy diyan sa kanyang Kingdom of Jesus Christ na bumuto sa kanya, definitely, dahil in-endorse siya ni Pastor Kibuloy. Pangalawa, itong matinding problema ng pamilyang Marcos na sa matagal na panahon ay inaasam-isam nilang mangyari. Ilang presidente ang umayaw, nag-turn down dahil natatakot sa backlash na mangyayari kung ipalibing nila ang kanilang ama na si Marcos dictator dyan sa libingan ng mga bayani. Sa dahilan na sinasabi nila na hindi naman bayani yan. Hindi naman totoong sundalo yan. Pero ang basihan ni President Duterte, presidente ba? Si President Marcos, presidente, dumaan siyang pagka-presidente. At may karapatan siyang ilibing sa libingan ng mga bayani. Regardless kung sabihin ninyong bogus yung pagiging sundalo niya, bogus yung pagtanggap niyang medalya during the World War II era. Lahat na yon, but presidente siya. So, meron siyang choice to kung saan siya ilalagak, at yan dyan sa libingan ng mga bayani. Ito, nakakatawa pa nga dahil yung mga taong nagsasabi na hukayin, itapon yan ng katawan ni yung dictator na si Marcos, particularly itong mga dilawan, isa na dyan ay si Kiko Pangilinan, na nagsasabi itapon nila. Pero titingnan natin ngayon, saan na yung mga tao na yan? Nasa shall we say nasa shadow na ng administrasyon na to. Nandiyan na sila sa piling, yun ang tamang salita, at sumusuporta sa administrasyon, sa pamilya na sinabi nila kinamumuhian nila nung nakaraang mga panahon, na itapon pa nga yung labi ni President Marcos sa dagat, hukayin at itapon sa dagat. Iba naman yung sinabi ni VP Inday Sara. Dahil nga sa sobrang galit niya, sinabi rin niya ni VP Inday Sara. Ngayon, yan ang isang bagay na nakakalimutan ni Marcos. Yung taong nagbigay sa kanila ng ganyang pribilehiyo at kanilang pangarap noon na natupad dahil nga sa political will ng isang presidente na walang iba kung hindi si President Rodrigo Roa Duterte, na ipalibing ang labi ni Dictator Marcos diyan sa libingan ng bayan, despite deportation ng mga kalaban ni Marcos noon ay yung mga dilawan, na ngayon ay kakampi na nila. Hindi siya natatakot sa backlash. Sige, basta tama ang ginagawa ko, yun ang tama eh. Gusto niya malibing sa libingan ng mga bayan, kaya linibing niya. Pero anong nangyari later on? Yung taong nagbigay sa kanilang ganyang pribilehiyo na hindi binigay ng ibang presidente, trinaydor pa. Siya pa mismo ang namumuno, nagpaplano, at nagtaguyod ng plano na ipa-kidnap si President Duterte at dalhin sa isang dayuhang bansa na lumabag ng husto sa ating soberenya. At ginamit ang kanyang pamahalaan, ang mga ahensya para gawin yan. So, laman naman natin yan kung ano talagang nangyari dyan sa pangyayari sa pag-kidnap ni President Duterte, na matagal na talaga na binalak at plinano. Na-involve pa nga si Trillanes, na-involve pa nga si Boying Rimulya, na-involve pa si Gibo Tijuro, si John Vic Rimulya, at si Tambaloslos sa revelation ng mga 18 Marines. Nakita natin ang punot dulo, paano sila nagsimula sa pagplano sa pagkidnap ni
President Duterte at dalhin sa dahig. At sa isang pagkukunwari, kawalang hiyaan, sinasabi pa niya na hindi natin entertainin ang ICC dahil in any form, in any way, or any time, hindi natin i-acknowledge na meron pang jurisdiction ang ICC sa atin. Pero hindi yan ang katotohanan. Tuwang-tuwa pa yung bangag na presidente na yan nung nakasakay na sa eroplano si President Duterte. At ang sinabi niya, meron lang tayong tinupad na kasunduan with Interpol, kaya ginawa niya yan. Di ba? Kawalang hiyaan yun. Yan ang isa sa mga prominenteng ginawa niya na grabe ang katraidoran. The height of pagkatraidor ang ginawa niya. Isa pa, hindi siya maging presidente. Another kawalang hiyaan. Kung hindi pumayag si Vice President Sara na magiging Vice President niya. Sila mismo aminado, nagpunta pa sila sa Davao para kumbinsihin si BP Inday Sara na noon ay ayaw tumakbo na Vice President or any national position. Gusto niya maging mayor. But dahil sa kakulitan nila at sa kanyang trust kay Jaime, sa kanyang pagpaniwala kay Jaime, na napilitan siya na pumayag na magiging Vice President lang kay Bangag. So ano nangyari after that? Pagkapanalo pa lang, doon pa lang sa kampanya, anong mga katraidoran ginawa nila? Na yung mga tauhan ni BP Inday Sara doon during the campaign, talagang alam na nila dahil marami mga pagkakataon na sila ay hindi binaliwala doon sa kampanya. Yung mga supporters ni BP Inday Sara na nangangampanya para sa kanya. So alam na nila na talagang katraidorin. At yun pa nga, after the won, bago pa lang magkaroon ng celebration doon sa kanilang pagkapanalo, binalak na nila kung paano patumbahin si BP Inday Sara. At yan, hinahatch ni Bangag at ni Martin Romualdez. Kaya pinainan siya ng confidential fund sa dalawang departamento. Yung tawag nito, yung Department of Education at sa DepEd at saka sa Office of the Vice President. Kaya yan na yung impeachment na dalawang bisis, pangalawa na itong taon na to. So yan ang kawalang hiyang ginawa nila. Isipin mo, tinulungan ka manalo, tapos ikaw pa ang gustong sumira sa kanya sa sobrang takot. Na si BP Inday Sara ang susunod na maging presidente, na siya naman talaga ang susunod na presidente ng bansang ito. At noon pa, mga pahayag ni President Duterte, ayaw talaga niyang iboto yan si BBM. Ayaw niya suportahan. Dahil alam niya magnanakaw yan. Yan lang talaga ang ultimate goal nila na pumasok dyan sila ni Tambaluslos. Kasi sa tingin nila, parang sindikato. Once na mahawakan mo yung gobyerno completely, hindi na kailangan mag-declare ng martial law. I-demanda lang yung mga tao. O i-charge mo ng cyber libel, tatakutin mo yung mga senador, painan mo ng mga malita. O yun nangyari sa mga senador at mga congressman. Pinainan ng malita itong mga sakim naman sa pera. O, tanggap ng tanggap. Ngayon, hindi na sila nakawala dyan. Dahil alam nila kung maging whistleblower sila, tuluyan na silang sirain. So nagiging Damocles sword yun. Damocles sword sa kanilang mga liig. Na pwedeng putulin yung liig mo kung babaliktad ka. Kaya nangyayari sa mga congressman yan. Dahil sa katakawan sa pera, binalikan sila. Kaya hinawakan sila sa liig tulad ng isang sindikato. Yun ang totoong nangyari niyan. Kaya ngayon, ayaw talaga nila na si BP Inday Sara ang mag-take over as president. Dahil wala na silang matatakbuhan. Sira na yung pangalan nila, masisira pa lalo at madinimanda sila. At there's a possibility na masequester yung mga property nila. O ganyan na nangyayari dyan sa mga congressman na yan. Mambabatas na yan. At yung ibang mga senador ngayon na talagang involved dyan na pinainan ng mga malita. O, kaya ngayon sila
talagang kinampihan si BBM ng gusto. Dahil yan ang sindikato eh. O sige, babaliktad ka. O, sasampahan ka namin ng kaso, ibabunyag ka namin. O, sa mamamagitan ng Ombudsman, DOJ, NBI, hawak nila yan. Kaya ang gobyerno ay totoong sindikato at walang hiya yung presidente. O, nakita na natin anong ginawa niya sa bayan natin. Anong ginawa niya sa pera ng bayan natin. Ang intention kasi nila na lahat na pwede nilang makuha na pera, kunin nila yan. At yan din ang panglagay nila. O, kung halimbawa may magre-reklamo, bigyan ng pera. O, billion. Yung amount na hindi ka makahindi. O, yan ang nangyayari sa atin. O, hindi naman pwede yan sa mga Duterte. Kaya nga umalis sa DepEd si VP Inday Sara. Pinainan din yun doon sa pundo na linagay nila sa DepEd at sinabi, VP Inday Sara, magkano ba sa amin yan? Pain yun. Kaso hindi siya pumagat, kaya binigyan siya ng confidential fund para yun ang didikdikin nila na maging kaso ni VP Inday Sara. At matalino si VP Inday Sara at honest talaga. Alam niya. O, kaya ngayon lumabas na ilan lang mga senador, ilang mga congressman ang hindi tumanggap. Itong nasa mga kapatid ni Inday Sara na si Pulong at yung ibang mga congressman na matitino. O. So anong mangyari ngayon? Nasa mga tao na, nasa atin na kung paano natin paano tayo kikilos para matapos na itong lahat. At yan sa pamamagitan ng people power. Walang ibang solusyon. I don't know kung mag-react ang militar. Patindi ng patindi ngayon. Isipin mo, ginawang garrison yung Senado. Sa takot nila na magkaroon ng hearing ulit ang flood control committee ni yung legitimate na Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita. Sa takot nila, talagang linakdown nila. As in, nag-garrison na talaga. At pinaratangan pa yung mga 18 Marines na baka yan ang susugod. Talagang si Matibag ang nagplano niyan. Napalpak naman ang plano mo. Isipin mo, kitang-kita ang kalupitan ninyo. At lalong nahayag na gusto nyong pagtakpan ang korupsyon, ang pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Kasi di umano itong asawa ni Matibag, involved din dyan sa malita. Kaya talagang dipinsahan niya yan. Pero palpak lahat, pati yung paratang na meron daw threat sa stability, sa security ng Senado. Kaya parang garrison nila, lockdown nila. Sinara lahat ng mga pintuan at pinagbawalan na magkaroon ng hearing. So ganyan na lang ang gagawin ninyo para mapigilan ang pagsalita ng mga totoong mga witnesses. Ngayon lalabas yung Peerless 14. I don't know kung anong paraan ang gagawin ni na Senator Marcolita at ni Pia Cayetano para matuloy yan. At ni Senate President Cayetano. Ngayon, nandito tayo sa punto na nasa panic mode na talagang Malacanang. So, there is fear, there is also a valid reason na there might be a severe reaction sa Malacanang ang gagawin at ito ang pagdeklara ng martial law. There's a big possibility. Makikita mo sa mga actuations ngayon ng AFP. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa AFP na hindi sila bingi, hindi sila dilat ang kanilang mga mata, hindi yan. Bayad na yan sila, Baroner, sa totoo lang. Kaya, ang daming beses na lumabas ang mga tao, walang reaksyon yung mga yan. Kaya kawawa ang mga matitinong member ng Armed Forces of the Philippines. At hindi naman sila katulad ng mga PMER dati na talagang lumalabas. Di like sa Sinalim, excluding Trillanes dahil wala namang kakwinta-kwinta yung mga paglabas niya. Ngayon, wala.
walang ganyan, nakakalungkot yung mga PMER natin na tayo ang nagsisweldo niyan, ang bayan, pero ngayon linamon sila ng sistema. Kaya maniniwala ko dyan sa mga retired generals, pero wala rin, hanggang dyan lang sila. Wala, sa tagal na nila nang hikayat sila ni General Focus, wala, hindi sila pinapansin. Kaya ito, kung hindi hahantong sa ganyang stage na magkaroon ng people power, patuloy silang mamumuno sa bansang ito kung walang gagawin ang mga tao. At patuloy na maghihirap ang bansa natin. At ilagi kong sinasabi, kung may people power na walang component ng military, hindi talaga magkaroon ng pagbabago or region change. Hindi mangyari yan kung walang military component. Kailangan mayroong tatayo dyan na may mga matitinong member ng AFP na mga active para gampanan yan. Hindi tayo naghihikayat ng kaguluhan. Yung ano lang, sabihin lang nila na hindi na nila sinusuportahan ng Pangulo. Ay, okay na yan. Tulad ng ginawa nila ni Mercado at ni General Reyes noon. Pero ang problema, ang kanilang Chief of Staff na si Browner hindi gagawin yan dahil may malita na rin yan, di umano. Kaya yon ang problema. Kaya yung pagbigkas ni BP Inday Sara, tsukdulang galit na yan na walang hiya ito talaga si BBM. Talagang totoo naman, yung pamilya niya, yung asawa niya, yung mga anak niya, walang hiya. Talagang makapal sila ang mukha. Alam na nila kung anong tingin ng tao sa kanila sa pamamagitan ng mga service. Negative 15. Dumating pa nakaraang mga buwan, nag-negative 27 pa yan. Meron ba silang ginawa na pagbawi ng image na yan? Wala. Tuloy-tuloy pa rin sila sa ginawa nilang kabalastugan at pagnanakaw sa bansang ito. At hindi yan titigil. At gusto nilang hawakan ng pwesto na yan, ang power na yan, hanggat sa dulo. Kaya nga ito, pilit nilang alisin ang mga lumalaban, nagsasalita laban sa pamahalaan. Nakakulong na si Jinggoy Estrada at gusto pa lang nilang maniobra itong with regards to the quorum. Ang basihan ng numero dyan sa impeachment ni BP Inday Sara na ang denominator gusto nilang ibaba para ma-achieve nila yung number of votes para ma-convict si BP Inday Sara, hindi na 16. Yung sinasabi ni Vic Rodriguez, immutable, wala yan. Immutable 24. Ngayon nga lang, ginawang 22 yung denominator ng quorum. Ano nagagawa natin? Wala. Wala tayong nagagawa. Nakatingin lang tayo. Pumasok sila Gatchalian yan. Nagre-react yung nagbibigay ng mga komento at suporta yung mga bayad na rin na integrated by the Philippines. Na sila daw ang boses ng lahat na abogado, na hindi naman totoo. Marami nagsasalita ng mga abogado against sa kanilang hinayag na ano ba yun? Aggregate na decision or opinion ng kanilang samahan, IBP. Maraming kumontra dyan. Kaya hindi yan solid na pahayag ng IBP tungkol dyan sa quorum. At pati House of Representatives, natural. Mga nasa panig yan ni BBM. At yung past na mga tuta ni BBM na mga past president, Senate president. Under threat ni mga yan. Si Escudero, hindi kayanin makulong eh. Iwan ko lang ito si Joel Villanueva. Sinabi ni Senator Alan Cayetano na nag-uusap sila. I don't know kung lilipat ba yan o hindi. Nag-uusap daw sila. Malaman natin sa Lunes kung magkaroon ng session. May 3 araw pa na session hanggat sa time na mag-adjourn ang Senate for recess. So malalaman natin kung matuloy ba yung Fearless 14
ng Blue Ribbon Committee kung magkaroon ba ng hearing. Hindi ko alam kung paano gagawin yan at hindi ko alam kung anong gagawin ni Win Gatchalian na hindi matuloy yan. At ito, yung topic na yan, yung balita na yan, ganyan yan ang basihan ni Vice President Sara na sinabi niya, binigkas niya na walang hiya talaga si BBM. Kitang-kita. At isa pa, yung nangyari palang eleksyon, nakakalimutan natin yan, nung tumakbo si BBM na ayaw niya sumama sa mga debate. Gumasto si Pastor Kibuloy at ang QGC para bigyan lang siya ng binyo, para doon magpahayag sa mga scripted na rin yun eh. Para lang bumango ang kanyang pangalan dahil hindi nga siya umati ng debate. Kaya doon sa debate na yan, na sa Okada pa yun, na si Pastor Kibuloy ang gumastos at yung samahan ng QGC. O anong ginawa? Kinulong si Kibuloy. Binuhay yung matagal na napatay na kaso. Di ba kawalang hiyaan yun? Malaking tulong yung sa kanya na ginawa siyang matalino, sabi pa ng iba. Yung mga tanong doon, ano na yun? Pinag-aralan na muna bago siya dumating doon. Yan ang katotohanan. Kaya tinulungan talaga siyang manalo. So anong ginawa niya? Pinakulong niya si Kibuloy. Sa bulong ng ahas. May ahas dyan eh. Yung parang Adam and Eve, may nagbubulong na serpente sa tinga niya dahil weak president siya. Kahit sabihin ng iba na yan, strong-willed president dahil napakulong si President. Hindi naman siya nag-decision yan eh. Merong shall we say, bumubulong sa mga tinga niya. Sabihin niya, gagawin mo yan, gagawin. Kung hindi mo gagawin yan, magagalit ako sa iyo. Yun ang ginawa niya. Kaya wala rin yan, lindak ng presidente yan sa pagka ngayon. Dahil lang merong mga grupo na bumubulong sa kanya at sinusunod naman niya. Kaya ganyan ang nangyayari sa mga itong sobrang panggigipit ng administrasyon na to. Tayo ay wala na sa totoong demokrasya kundi nasa diktadorya na. So yun ang balita na yan. At ito in relation din dyan sa pangyaring yan at napatunayan ni BP Sara na kawalang hiyaan ni Marcos. Itong si Marcos Jr. Sobrang sa kabangagan niya, hindi niya naisip kung ano ba ang tama. Ayun nga, ulitin ko yung sinasabi nila na akala nila kung may pera sila, lahat na mababayaran. Maraming tao hindi pa rin tatanggap ng mga pera galing sa nakaw at nagsasalita na yun. Kaya hindi lahat na tao makokontrol nyo at hindi maging member ng sindikato nyo. Meron papalag na tao talaga niyan. At yun ang nangyayari ngayon. At ngayon, nasa defensive mode kayo. Kaya delikado yung wounded na lubo. Yung fox na wolf na wounded. Nangangagat yan. Kahit sinong lumalapit kagatin yan. Yan ang nangyayari sa administrasyon na to. Palubog na talaga. Pero delikado. Dahil mayroong mga destructive na mga plano na gagawin nito para hindi ma-save ang kanilang mga skin, to save their skin at patuloy ang mga kawalang hiyang ginagawa nila sa bayan natin. So in connection to this problem, itong balita na to, ang Supreme Court, maraming mga haka-haka, maraming mga spekulasyon, bakit ang Supreme Court hindi umaksyon, napakaraming petition na ang pinail dyan. Kaya ang iba tuloy nagdududa na pinipressure sila ng administrasyon ni BBM. Mismong si BBM ang tumatawag niyan. Or yung mga minions niya. Pinipressure yung mga Supreme Court justices. At marami nagsasabi na may malita rin yan. Yung another accusation, mga paratang. Nakatanggap ng malita yung mga ngayon. Or tinatakot. Isa rin yan sa mga aspito na pwede nating isama. Pero marami ang nagsasabi din. Mga abogado, pero hindi sila makabuhis out publicly dahil sila representative sila ng korte.
ma-disbar sila kung sasabihin nila, o ma-reprimand sila, o ma-suspended sila kung malaman ng Supreme Court na meron silang mga ganyang statement against the justices. Ang sabi ng iba, bakit na-delay yan? Yung pagbigay ng mga desisyon. Kasi sa totoo lang, ang sistema pala dyan sa Supreme Court, kung merong isang petition na for decision, ilatag yan dyan sa 15 justices. O ito na, for decision na to. So, gawan niyo ng opinion nyo, decision nyo. Diyan pala magsimula ang 2 years na taning bago sila magbigay ng decision. So you can imagine. At itong lahat ng mga petition na yan, sabi ng karamihan ng mga abogado, parang wala pa kahit isa. I don't know, pero may decision na rin ng Supreme Court with regards to petition ng isang teacher, isang vlogger na teacher. Tinurn down nila, pero marami ring may comment doon na bakit hindi sinama yung sigalot dyan sa Senado para magkaroon ng decision settlement kung sino ba talaga ang totoong Senate President. At may hawak yan sa Senado sa pagkangayon. Hindi yan kinumintuhan. Ang kinumintuhan, yung may karapatan ba talaga yung nagpetition. Meron bang injury ginawa nangyari sa kanya. Hindi siya representative or ang the right person na magbigay ng reklamo. Kaya yun ang desisyon ng Supreme Court na hindi siya na injury, walang na naapektuhan siya sa desisyon na yun. Pero hindi nila dinesisyonan, hindi nila tinuloy yung pagdesisyon kung sino ba talaga ang may karapatan na mamumuno dyan sa Senado. Hindi nila yung sinasabi pa ni ayaw ko lang i-mention kasi mahirap na mag-mention ng pangalan ng abogado, baka maki-question sila. Kahit na hindi siya talagang the right person na magbigay ng reklamo na yan dahil hindi naman siya naapektuhan sa pangyayaring iyan, sa pagpalit ng sa pag take over ni Gatchalian dyan, at gusto niyang mangyari na i-recognize si Gatchalian as the rightful Senate President. Sinabi ng Korte Suprema nga na wala kang karapatan na humingi ng ganyan dahil hindi ka naman naapektuhan dyan. So, yung desisyon na yun sana, kung diniritso, there is a transcendental importance ng pangyayari niyan. There is an urgency. Dapat mag-decide ang Supreme Court kung ano ba talaga, sino ba talaga. Kasi maraming maapektuhan yan. Maraming mga gawain dyan sa Senado na maapektuhan. Tulad ng impeachment case. Isipin mo, ito galing din sa mga abogado, galing din sa mga senador. Nagsabi, gumawa sila ng regulation or rule dyan sa impeachment case na pwede ibang senator ang mag-preside dyan sa impeachment trial ni VP Inday Sara. At doon sa legislative work nila, dinala yan. Nagbigay ng resolution na ito mamimili whether si Chis Escudero or si Kiko Pangilinan na magiging presiding officer dyan sa impeachment trial court na yan ng Senado for the impeachment of VP Inday Sara. Ay malaking paglabag yan dahil sabi ni Senator, hindi natin i-mention na, merong senator na nagsasabi, dapat buksan ninyo ang impeachment trial court at doon ninyo ibahin ang rules na yan, hindi dito sa legislative function ng Senado. So pwede nyo maaktuhan yan kung palitan ninyo o sabihin ninyo na gawing si Chis Escudero or si Kiko Pangilinan magiging presiding officer. Iti-take up nyo kung kayo ay nag-open or nagkaroon ng session being an impeachment trial court. Hindi yan maiba, hindi yan nyo mabago
kung kayo ay functioning as a legislative body. But you should be an impeachment trial court bago nyo mabago yung rules na yan. At malamang pagbutuhan yan, pwede silang manalo. Dahil 10 lang yung kabila na present. Kahit na 12 sila pero nakakulong at isa nagtatago. So 12 din. 12 din yung kabila. Pwede sila mananalo dyan kung magbutuhan na. But kailangan doon kayo magkaroon ng pagbabago sa impeachment trial court. So kailangan buksan or i-open ang impeachment trial court bago kayo magkaroon ng ganyang resolution or isang roles, pagpalit sa roles na pwede kayo mag-assign ng isang presiding officer diyan sa impeachment trial court sa impeachment case ni VP Inday Sara. So ganyan dapat, pero hindi nila ginawa. So paglabag na yon sa batas ang ginawa nila. Which is pwede silang ididemanda ng usurpation or anumang kaso. Ito si Win Gatchalian, marami nang atraso niyan. Tuwang-tuwa pa siya na pumirma siya ng voucher para sa mga sahod ng mga opisyal, mga nagtatrabaho diyan sa Senado. Anong paliwanag na sabi ni Senator Cayetano, bakit maraming pumabor kay sa grupo na yan sa kabila? Kasi marami diyang mga empleyado na pinapasok ng mga senador na yan tulad ni Mig Zubiri. Marami siyang pinasok dyan sa mga empleyado. Si Drilon, marami silang pinasok dyan. At si Jesus Escudero, maraming pinasok yan. Lalo na si Tito Soto, napakatagal niyan. So marami siyang mga taong sumusuporta sa kanya na may utang na loob sa kanila, yung 5 na yan, na naging empleyado diyan sa Senado na sila ang nagpasok. Yan kasimple. Ay ilang buwan pa lang si Alan Peter Cayetano, wala pa siyang isang empleyado na pinasok diyan. Sa kaguluhan na to, magpasok pa siya. Kaya yung mga na yan, yung mga empleyado diyan sa Senado, kung anong sabihin, nasaan yung saan na pumapanig yung mga nagpasok sa kanila sa trabaho diyan sa loob ng Senado, doon yung kakampi. Kasi sabihin na walang pasok, hindi talaga papasok yan. Napakasimple yan. Pero yung sumunod talaga kung anong totoo o anong tama, merong naiiwan. Kaya minsan hindi talaga completely nawawala yung empleyado. Tulad nung unang hearing nila dyan sa Blue Ribbon Committee na meron pang iilan na nag-access kay kina SP Cayetano. Na tama na legal na SP President ay si Cayetano. So nakasaad sa ating konstitusyon. Kaya yung iba sumusunod pa rin. Despite the fact na mayroon ibang nagpasok sa kanila. Kasi sabi pa nga nila, napakaganda ng bigayan dyan, pasweldo dyan sa Senado. Kaya iniingatan nilang kanilang mga trabaho, ang kanilang desisyon kung saan papanig. Normal yan. So hindi natin ma-expect na yung mga hearing ng BRC ni Pia Cayetano, maraming empleyado maiiwan. In fact nga, anong ginawa nila? Talagang sila rin ang sila matibag niyan ang maniobra na kunwari masira na hack yung Senate wifi, yung website nila. Sila rin yan para mabigyan ng katuwiran na talagang mag-lockdown ang Senate dahil under attack. Na sila rin naman ang gumawa. Klaro naman na sila eh. Meron bang confirmation yan? Meron bang coordination doon sa mga national intelligence agency tulad ng NICA? Ano pang mga matataas na mga agency na nag-handle ng security ng ating bansa? Wala. Ng intelligence? Wala. Kaya klarong-klaro na drama lang yung ginagawa niya na matibag niya. Binulong-bulungan pa niya. Siya ang nagsasabi doon sa legislative meeting nila, yung yun, consultative meeting, na meron akong sasabihin na importante sa inyo. Yun pala, yun ang balak nila. Na talagang i-lockdown, parang garrison na yung Senado. Nakakahiya. Akala ninyo tulog yung mga tao.
Ngayon, nagagawa nyo yan pag later on, mapupuno na yung mga tao, mga Pilipino, babalik sa inyo yan at unti-unting nangyayari yan. So, yan ang ano dyan. So, balik tayo sa Supreme Court. Bakit nga parang delayed yung reaksyon ng Supreme Court? Maraming abogado, ultimo mga senador at ibang mga nasa pamahalaan natin, mga elected positions, nagsasabi dahil nga ito si Gismondo, yung Supreme Court Justice, Chief Justice, Supreme Court Chief Justice, ay 69 years old na kasi siya. By November 6 maging 70 years old ng edad niya, at yan ang retirement age ng mga Supreme Court Justices. Ito, so being the Chief Justice ng Supreme Court, mapipilitan ang pamahalaan na mag-appoint ng bago, at ang i-appoint dyan doon din sa remaining na 14 na mga justices, mga associate justice. So kung ikaw associate justice ka, imposible naman wala kang ambisyon na maging chief justice. So koto sila, ibig sabihin sumusunod sila sa mga pangyayari, maingat sila sa hope, with the hope na sila ma-appoint na papalit dyan kay Gismondo. Ngayon, bakit daw na-delay? Yung mga urgent na dapat desisyonan. Siyempre, kung tama ang decision nila, which is ganyan naman dapat ang gagawin ng mga associate justice na yan. Kailangan justifiable yung mga decisions nyo. Paano na lang kung against sa gusto ng Malacanang? Hindi siya ma-appoint. So, hindi talaga siya ma-appoint. Baka nga sasabihin pa, i-appoint kita, na sabihin ni Bangag na Supreme Court Justice, pero lahat na gusto ko, kailangan susundin mo. Yan ang mabigat. Kung pakialaman na sa tingin ko, pinapakialaman na. Dahil lahat na departamento, branches ng ating government, gustong pakialaman. Nangyari dito sa Senado. Buti tumindig ito si Senate President Alan Cayetano. Nanindigan talaga siya. Na ito, dahil nga sa impluensya ng kanyang ama, na talagang manindigan ka sa katotohanan. Talagang hindi niya binitawan yan. Ang kanyang posisyon. Na legally, naman siya. Talagang siya naman talaga ang dapat na mamunod dyan sa Senado. At yan, pilit na binabali ng Malacanang. At itong tuta nila na si Vic Win Gatchalian ay nagpagamit sa Malacanang at yung ibang mga senador dyan, dahil involved din sila dyan sa flood control scandal. Ayaw nilang mahayag yan sa taong bayan, pero wala na nagpahayag na ang 18 Marines, dagdagan pa yan, so lalo kayo mababaon dyan. Ilan ang idagdag? 14 Perlis 14 na Marines, then meron pang Valiant 7, at ito raw mga Marines na to mas matindi pa dito sa Brave 18, dahil sila ay matagal na nagserbisyo kay Saldico. Marami silang hawak na mga video, mga pictures, lahat ng mga information. Kaya talagang pinigilan nila ito. At ito, naka-apekto dyan sa mga desisyon ng mga justices. Kaya ulitin ko, ang pala niyan, kung for decision pa yung isang petition, decision niya ito, meron silang 2 taon. Di tapos na yung rehimen ni Marcos kung hindi yan ma-extend. Kung hindi sila maghanap ng paraan na ma-extend yan, magkaroon ng martial law. Ma-extend yan, sigurado, wala nang eleksyon. Worst comes to worst, sa tingin ko yan ang gagawin nila, dahil hawak nila lahat martial law yan, para mapigilan itong people power. At maraming susunod dyan, kasi walang mga bayad po mga nasa militar natin at kapulisan, at bayad yung mga yan. Yung mga generals dyan, sa totoo lang, bayad yan. Maraming nagsasabi dito. Nandito tayo malapit sa kampo ng armed forces, alam natin kung anong nangyayari dyan sa loob, at yung mga kapulisan natin. So, ganyan ang dahilan. Dahil nga dito sa pag-retire ni Gismondo at yung 14 associate justice, gusto nilang
ma-appoint din. Ambisyon nila na ma-appoint din sila as a Chief Justice of the Supreme Court. So, hindi sila makapag-desisyon kaagad. Masisira ang ambisyon nila. Kaya, hindi naman pwede sabihin mo, may isa dyan na papalag, kailan mag-desisyon na tayo? Hawak mo ba yung mga isip ng ibang mga justices dyan? Hindi. 5 ang in-appoint ni BBM dyan. 5. So, the rest kay President Duterte. Appointed. Pero wala rin yan. Bakit anong nangyari ni Bersamin? Appointed ni President Duterte yun. Pero later on, kasama pa. Or there's allegation na kasama dyan sa Malita controversy yan. At sinisira pa si Inday, Sara. Nakita natin ang power ng pera. Depende talaga yan sa tao. Kahit ano pang posisyon na hinawakan mo, gaano kataas ang pinag-aralan mo, meron talagang karoon ng temptation or sumang-ayon dyan sa mga kawalang hiyaan na ginagawa na pag-kurap ng isang matinong tao, individual, na sa tingin natin hindi babaliktad, pero later on dahil nga sa enticement na pera, sa temptation ng pera ay natatangay. Kaya hindi yan mawala dyan sa mga associate justice na yan sa Supreme Court. Kaya sila, kung maingat sila ngayon dyan sa pagdesisyon, tingnan mo yung kaso ni President Duterte. 2 years na yan, hindi pa submitted for decision. O kailan pa yan madesisyonan yung writ of habeas corpus kay President Duterte? Wala pa. O lalo na yung mga petition sa impeachment. Mga bago lang yan. Of course, itong sa Senate, na magkaroon nga ng problema yan dyan sa impeachment trial. Dahil hindi talaga nakaayon sa batas. Ang gagawin nila kung ang mag-preside yan, hindi naman nakasaad sa Constitution. Talagang walang ibang mag-preside nan kung hindi ang legal na Senate President, which is Senate President Alan Peter Cayetano. Yung iba, labag na yan. Ano mangyayari yan? Kung later on magdesisyon yung Supreme Court na bawal pala yung ginagawa niya, ay lalong ma-dismiss ang kaso ni BP Inday Sara. Ngayon na gusto nyong hanapan ng paraan na ibaba yung denominator from 24 na nakasaad sa batas na talagang yan ang basihan for the impeachment. Gusto nyong ibaba yan para ma-achieve ninyo ang 14 or 15 na senators na lang ang kailangan. Na hindi i-count yung mga senators na nakakulong or katulad ni Bato at ni Jinggoy. Probably ito kung manindigan si Joel Villanueva, kasama siya sa makulong. So count out na rin siya. So ganyan ang mangyari dyan. So itong mga justices natin, may bahid na rin sila ng questionable ang integridad dahil sa mga problema na yan. Buti sana kung silang lahat magdesisyon. Sa tingin ko hindi sila united . Meron talagang iba dyan na ayaw, lalo na yung mga appointed ni BBM. Isa yan sa mga kondisyon na bago ka ma-appoint dyan, talagang sasang-ayon ka in all matters na gusto kong mangyari. Kaya yan ang nangyari ngayon. Appoint sila dyan. So mayroong pumipigil. Yang kay Bato na nga lang, yung klarong-klaro naman yun. Hindi pa dinesisyonan. Na yung with regards to the warrant of arrest, na illegal. Na nagdesisyon ba? Hindi. Iba ang desisyon nila. Yung TRO ni Bato ay hindi sinang-ayunan. At nakita natin napakarami. Kasi 5 na yung basis . 5 na appointed ni BBM. At yun siguradong boboto yun against diyan sa pag-issue ng TRO ni Bato sa request nila Attorney Torion at ni Jimmy Bundok. So yun nangyari at ngayon mangyayari pa yan. Tingnan natin kung anong mangyari diyan sa susunod na appointment sa November pa. Ano mangyayari diyan sa hearing diyan sa impeachment case ni Inday Sara? Kung sa November pa, hindi naman kagad sila nga magpapag-decision. Iwan ko lang kung maging
nag-usap-usap sila at bigyan nila ng importansya yan na dapat magdesisyon na tayo. Tulad ng ginawa nilang pagdesisyon dyan sa teacher na dapat naman dinesisyon na rin na pero hindi nga mangyari na si Cayetano ang paboran nila. Meron namang pabor ni Cayetano dyan, pero sa tingin ko mas marami talaga ang hindi pa pabor dyan sa mga justices na yan. In fairness sa kanila. Nakita na natin yung paano sila bumuto doon sa warrant ni Bato at hanggang ngayon nakabitin pa yan. Kasi ayaw nila na i-deklara na illegal yung warrant of arrest. Kasi kung i-deklara nila yan, pwede naman pumasok si Bato. So solid na yung ano nila, position, maging 11 sila na present. Paano na lang kung mabigyan ng bail si Jinggoy nga wino-work out ngayon, maraming motion na magagaling din yung abogado ni Jinggoy. Hanapan ng paraan na katulad ni Rebilla na hanggang ngayon hindi pa rin na dinesisyonan yung bail na sinasampa niya na magkaroon ng bail dahil na mahina ang ebidensya. Kung mangyari yan kay Jinggoy, di 12-12 ang mangyari yan, makalabas siya, makasama siya sa hearing na yan. So talagang may impasse, hindi malaman kung anong mangyari. Pero we are hoping na aware itong mga senador dito sa future nila, political future nila. Kasi kung talagang kakampi sila dyan sa, wala naman sila makukuha kay BBM, ano pa, walang strong candidate. So ano mangyari sa kanila kung matatapos ng rehime ni BBM? Talagang pag-initan sila ng mga taong bayan. Mamarkahan sila nito mga walang yang senator to at hindi ibuto yan. Mawawala sila sa posisyon. Lalo na yung mga po-re-election. Tulad ni JB Ejercito. Sa tingin ko, nagdeklara siya na hindi talaga siya papabor sa impeachment. So kahit na ilagay natin 10 sila or plus sa kanya 11, lalong hindi ma-impeach. Kasi 11, mabawasan, maging 11 na rin yung kabila. 12 sila ngayon, kung sa butuhan, pwede yan si Mick Zubiri kasi sobrang pressure ang nangyari sa kanya dahil taga Mindanao siya. Kahit sabihin, patawa-tawa siya, namimigay siya ng pera doon sa Jensen, pero makikita sa mukha niya na talagang worried siya dahil hindi siya makakuha ng buto dyan sa Mindanao. Kung hindi mo makuha yung Mindanao at ang Visayas, hindi ka na mananalo as senator, sigurado yun. Kaya dapat may makuha kang buto dyan na malaki sa Mindanao at Visayas. Kung ikaw isang senator na gusto mong manalo, hindi ka mananalo kung walang buto galing sa Mindanao at saka Visayas. Siguradong talo ka. May NCR pa, di ang aasahan mo yung buto ng Balance Luzon lang. Lahat na yan ay negative para sa iyo. Hindi ka na ibubuto. Maraming iglesia nandito sa Balance Luzon. Ang karamihan nga ng mga iglesia nasa Luzon. Kung mawala na sa iyo yung ano na yan, buto na yan, hindi ka talaga mananalo ng senator. Kaya yan isa sa mga iniisip na mga senador na yan. Particularly ito si Zubiri at saka si kahit na si Lito Lapid nag-iisip niya pero hindi bago lang na-elect si Lito Lapid. Si JB Ejercito, yan ang mga re-electionist. Ang hindi na for re-election, ito si Rafi Tulfo, re-electionist yan. Pero tatakbo na presidente daw yan. Tingnan mo naman yung ano niya, presidential preference rate. Kung gaano kababa, halos kalahati lang ibipinda sa Harakat. Yung WR numero, minaniobra pa nila yung survey na yan. Ginawa nilang mataas ang survey rate ni Tambaluslos. Kailan ba naging mataas si Tambaluslos? Tambaluslos. Halos nawala si Leni Robredo. Parang binaliktad Yung 2%, 3% ni Tambaluslos napunta kay Leni. Ngayon siya na nagiging 17 or 18. Halos kadikit na ni Rafi Tulfo. Maniwala ba kayo dyan? Lalo ngayon nakakasuha na siya. At hayag na talaga siya isa sa mga mastermind. Tapos biglang tumaas ang presidential preference rate niya. Napaka-imposible niyan. Kaya
yan, WR numero, ano rin yan, hindi yan masahan, tulad ng Okta Research. Yan, mga ano yan, bayad yan ng administrasyon. So itong kaso nga ng mga Supreme Court Justices, Associate Justice, talagang napaka pangit na pangyayari. Mga abogado natatakot lang magsalita. Pero yan, ang gapang, ang creeping, impluensya, ang pananakot, lahat na bagay na ginagawa ng administrasyon, naramdaman na ng Supreme Court. I don't know kung iilan ang tatayo dyan. Pero nakita doon natin sa butuhan, 5 lang ang tumayo, 5, 9, tapos 2 na abstention. 1 abstention pala. So, nakikita natin kung anong mangyari dyan. Ito si Gismundo, appointed ni President Duterte yan. Mawala na yan. Sino ipapalit niya? Sigurado dyan sa 5 na yan. Sa mga tauhan. 5 na inappoint ni BBM. At yan ay masusunod kung anong gusto ni BBM. Yan ang malungkot yan. I don't know kung gaano ka-independent yung mga associate justice na yan na magbigay ng kanilang opinion or decision in any matter na concerning dito sa petition, sa extraordinary rendition ni President Duterte, yung warrant of arrest na ibato, at yung sigalot ngayon dyan sa Senado. Pero November pa yan. Kaya nga, mabuti naman kung later on ay madeklara na buwid yung impeachment trial ni BP Inday Sara dahil maraming linabag tulad ng pag-appoint ng presiding officer, nilabag sa Constitution at yung quorum. Kung mag-decision sila dyan, mabuwid na yung impeachment trial ni BP Inday Sara. So ganyan ang bantayan natin, yung Supreme Court natin, na malungkot na pangyayari, na pati ang mga associate justice natin under pressure ngayon sa totoo lang. So marami nagtatanong ba't ang tagal? So yun ang dahilan. Ang iba, nag-wish na silang ma-appoint, pero para sa akin, yung in-appoint ni Bangag, yan, nandyan sa 5 na yan. Hindi ko nga lang memorize yung mga pangalan. Pero isa dyan sigurado. Kung sinong malakas tumucho, yung dumila sa tumbong ni Bangag kay Nilisa, yun ang maging Chief Justice of the Supreme Court. Yan, maniwala kayo sa akin. Tingnan mo, alamin natin yung mga appointed ni BBM dyan. At isa dyan ang sigurado. Kaya dyan pa siguro magkaroon ng pagbaba ng mga decision, which is talagang hindi pa pabor yan sa grupo o sa mga petition ng mga justices, mga abogado ni BP Inday Sara, tulad ng petition dyan sa impeachment. Lahat yan siguradong favor yan, against yan kay BP Inday Sara. So yun ang malungkot na pangyayari. Hindi na natin maasahan talaga. Totally sira na ang lahat na branches ng ating gobyerno. Hawak na nila lahat. Hawak na. Kaya kung ang mga tao hindi talaga lalabas para magkaroon ng pagbabago na totoo, walang mangyayari sa Pilipinas. We will be going to the dogs. Talagang in-expect ko na parang mga African nung experience ko nung nandoon pa ako nagbe-vlog, ganito ang sistema. Pero doon malupit dahil may may mortar kaagad. Yung matindi, papasukin sa bahay kung kalaban ka ng pamalaan. Kasi doon sila tribal. Kung sa ibang tribe ka, talagang may mangyari sa iyo kung lalaban ka sa pamalaan. Pero ngayon unti-unti silang nagkaroon ng hustisya. Pero I don't know kung how long it will last. Kasi dati ganyan naman, balik na naman ulit. Sobrang apartheid doon. Yung ethnic cleansing hanggang ngayon ginagawa. Dahil nga sila tribo-tribo. Na parang Pilipinas na rin, tribo-tribo tayo eh. Iba-ibang tribe tayo eh. Medyo lang, through time, medyo na-tame tayo eh. Kaya nga, discrimination ng
Tulad ng mga Bisaya, dinidiscriminate ng gusto. Kung Ilocano ka, dinidiscriminate ka. Di ba? Ano ng mga Tagalog, ganyan lang. O taga Mindanaoan ka, Sub-Saharan Desert daw yung yung Mindanao. Hindi nyo alam na nandyan ang future ng Pilipinas sa Mindanao. O yun ang mga impression at panay ang sira nila. Ang dami mga Tagalog dyan na nag-migrate nung kapanahunan nila magsaysay. Mga galing din dito sa Manila na gustong land of promise nga. Kaya napunta dyan. Ang mga lahi nila galing din dito. Mga Tagalog, Batangueño, mga Bulakenyo, ang dami. Lalo na mga Ilocano, mga Ilonggo, marami rin. Lalo na mga Cebuano. Kasi sina BP Inday Sara, si President Duterte ay galing sa Danao, hindi Mindanao ha, Danao, Cebu. Sa northern part ng Cebu City yan. Nga hinawakan ng mga Durano. Matindi rin ang politika dyan sa Danao. Dyan din, maraming goons dati kapanahonan ng martial law. Na meron silang jeep, Willis jeep, nakamount yung machine gun. Nag-curfew. 10 o'clock, umiikot sa bayan yan. Kung sino makita niya, bugbog. Ganyan katindi noon, kapanahonan ni Marcos. Kasi mga henchmen ni Marcos yung mga Durano. Ganyan yun. Ganyan din naman sa ibang mga lugar. Ano bang kinabingbong Crisologo? Ano bang nangyari? Nanunog siya ng ilang barangay yung sinunog niya. Yan ang nangyari noong kapanahonan ng Marcos. We're hoping na hindi yan mangyari. Kasi kung patuloy ito si Marcos, there's a big possibility na mangyari yan. Ito mga congressman na nakaw, may mga henchmen na rin yan, may mga goons na yan sa mga kapwa nila, mga distrito, mga probinsya. At malamang, kung patuloy si BBM, maging parliamentary yan, yan ang gagawin nila. Ngayon, yun naman ang ginagawa nila. Kung may kalaban sila sa probinsya, pinapasok ng bahay niyan, winawarningan. Ganyan. So, papunta tayo sa ganyan. Reminiscent ng rehimen ni Marcos noon na sobrang kalupitan. Ang dami nawawala, ang dami natutorture sa totoo lang. Kaya yumabong yung New People's Army noong panahon na yon. Kasi maraming prosecuted, hindi talaga nakukuha ang tamang hustisya. Minsan, naisip ko rin kung nanalo pa sana yung NPA nung kapanahon ni Marcos, ang dami talagang madali doon. Kung nanalo pa, para tayong Vietnam, mangyari natin, maging socialist country tayo. Pero hindi naman papayag ang US niyan dahil malakas ang kapit ng Amerika dito. Pero matulad tayo ng Vietnam. Na ngayon, disiplinado yung mga tao. Yun naman ang punto ng mga New People's Army. Socialism, communism with socialism. Pero ang kaso nga lang, sa unang sampa niyan, ang dami talagang madali dyan. Yung mga pro-demokrasya ng mga grupo, talagang yayariin lahat yan. Ayun nangyari sa Cambodia at Laos. Hindi lang sila katulad ng Vietnam na madaling nakabawi. So I hope na hindi mangyari yan sa atin dito sa Pilipinas. Pero in hindsight, dapat pala ganyan ang ginawa. Pumasok yung komunista. Ngayon, ang komunista mas mayaman pa sa atin. Paano pa yung mga komunista? May disiplina pa, may takot pa sa pamahalaan. Na hindi naman nangungurakot. Fair naman yung pamahalaan din. Diba? Kasi yung nila, kulit buro nila kung sayo sa pa. May disiplina rin yung mga tao. Ganoon. Kaso nga lang maraming mga freedom na inaalis nila, freedom of religion, freedom of speech, wala na yan. Pero may progress. Yun ang kapalit. Pero ayaw ko yung ganyan. Gusto ko democratic at may disiplina. Parang sa US, ganyan ang gusto ko. So, hanggang dito na lang tayo para sa vlog na ito. At bago kayo umalis sa Justin Talk News page, like naman, pakipindot yung like at paki-share ng video na to. At bago pa lang kayo o matagal na kayo dito na nakaligtaan nyo yung mag-subscribe, paki-subscribe naman kahit pa isa lang para matulungan naman ninyo itong channel na to. So maraming salamat at see you in my next podcast at God bless sa inyong lahat. Good morning po.